Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Mean at samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating pagninilay na salita ng Diyos sa Numbers 27 verse 6 to 11 na pinamagatang The Settlement of the Inheritance of Daughters of Zelophehad. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay dumako sa panalangin. Panginoon, samahan niyo po kami habang kami ay nagninilay sa inyong salita. Bigyan niyo po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo upang maipahayag ko ang inyong salita at pagpalain mo ang bawat isa na makakapakinig. Nawa ito ay aming maging gabay at sandigan sa araw-araw, maging pundasyon sa aming mga puso upang lumago sa pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong basahin ang Numbers 27 verse 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ang mga anak na babae ni Zelophehad ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at iyong isasalin ang mga mana ng kanilang ama sa kanila, at iyong sasalitain sa mga anak na Israel na iyong sasabihin, kung ang isang lalaki ay mamamatay at walang anak na lalaki, ay inyo nga isasalin ng kanyang mana sa kanyang anak na babae. At kung siya'y walang anak na babae, ay inyo nga ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Kung siya'y walang kapatid, ay inyo nga ibibigay sa kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. At kung ang kanyang ama ay walang kapatid, ay inyo nga ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan, at kanyang aariin. At sa mga anak na Israel ay magiging isang palatuntunan ng kahatulan gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Kung ating pong mababasa ang mga nagdaang chapter, makikita natin na karaniwan noon na ang mga anak na lalaki lamang ng Israel nagmamana ng mga yaman at hindi ang mga babae. Dahil dito ay nagkaroon ng pagtatanong ang mga anak ni Zelophehad. Kanyang mga anak ay puro babae. Kaya tinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. Nang magkagayon, dumating ang mga anak na babae ni Zelophehad. Sa Israel, ang lupain ay karaniwang pinapasa mula sa ama sa kanilang mga anak na lalaki, hindi sa mga anak na babae. Dahil sa prinsipyong ito, nagkaroon ng tanong tungkol sa mga anak na babae ni Zelophehad na ang ama ay walang mga anak na lalaki. Likas sa mga anak na babae ni Zelophehad na magtaka kung ano ang kanilang magiging lugar sa paparating na bahagi ng lupain. Bagamat ang mga babae karaniwang hindi nakakahanap ng pang-ekonomiyang seguridad maliban sa pag-aari ng asawa sa pamamagitan ng pamana sa lupa, ang isang babae karaniwang tumatanggap ng dote mula sa kanyang ama bilang regalo sa kasal. Kaya't dinala ni Moises ang kanilang kaso sa harap ng Panginoon. Ginawa ni Moises ang dapat niyang gawin kapag naharap sa isang bagong sitwasyon. Hinanap ni Moises ang Diyos, sapagkat ito ay isang mahirap na kaso, at bagaman ang kanilang pagsusumama ay tila makatwiran, gayunpaman ay ipinakita ni Moises ang kanyang kababaang loob at kahinhinan na hindi niya ito pa siya mismo kung wala ang partikular na patnubay ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay din ng indikasyon kung paano maaring gumana ang kaso ng batas sa Israel. Bumaling si Moises sa Diyos sa panalangin. Sinabi ng Diyos kay Moises na ibigay sa mga babae ang kanilang mana. Ito ay isang revolusyonaryong sandali sa probate law. Pinakita ng Diyos na siya ay patas at makatarungan. Makikita natin sa chapter na ito kung gaano isinanggunan ni Moises sa Diyos sa panalangin kaya ang lahat, kaya sinabi ng Diyos na ibigay sa mga babae ang kanilang mana. Pinapakita nito na ang Diyos ay tunay na makatarungan at patas sa lahat ng bagay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salitang aming napakinggan. Tunay nga na ikaw ang Diyos na patas at makatarungan. Nawa matuto kami na palaging isangguni sa inyo sa panalangin ang lahat ng bagay na aming kailangan pagdesisyonan upang kami ay magtagumpay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan niyo ang bawat namumuno sa aming bansa. Nawa, bigyan mo rin sila ng karunungan na nagmumula sa inyo upang sila rin ay magkaroon ng tamang pagdesisyon para sa ikabubuti at kapayapaan sa aming bansa. Dahil alam ko na ikaw ang Diyos na makatarungan at makakapagbigay at makakasagot, Panginoon, ng anumang panalangin, Lord, na hinihingi
hinihiling ng iyong anak. Muli, Panginoon, salamat at tinataas namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyong kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.